Magandang araw. Ako nga pala si Mylene Laguna at ako'y maglalahad sa aking munting talumpati na pinamagatang ang mental health ng kabataan. Bilang isang kabataan, isang leader at isang manunulat, ako'y narito hindi lang upang magsalita, kundi upang magsalamin sa damdaming mahirap ipahayag. Hindi lahat ng kabataan ay palaban sa salita. Ang iba'y tahimik, nagpipigil at takot na makasakit o makasagasa ang damdamin ng iba. Ngunit sa likod ng katahimikan, naroon ang mga iniwang salitang puno ng bigat at iyon ang dapat natin pag-usapan. Sa bawat sulok ng paaralan, tahanan at pamayanan, may mga kabataang piniling manahimik, hindi dahil mahina sila, kundi dahil natatakot silang hindi maunawaan, madismaya ang iba, o masabihang walang pakisama. Sa pagnanais na mapanatili ang kapayapaan, sila'y naging bihag ng sariling salita. Pinilit humiti sa kabila ng lungkot, umayon sa kabila ng pagtutok, tumahimik sa kabila ng pangangailangan. Ako man po ay isa sa kanila. May mga araw na puno ng pangamba, pagod at gusto ng sumuko. Ngunit piniling ipagpatuloy ang tulong ng isang leader na inasahang matagal. Hanggang sa natutunan kong pakinggan ang sarili na hindi dapat ikahiya ang pagkakaabot ng saloobin, na ang kalusugang pang-iisipan ay karapatang dapat ipaglaban ng bawat isa, lalo na ng mga tinig na tahimik pero totoo. Mga kapwa ko kabataan, panahon na para buwagin ang kalikala ng katahimikan. Hindi kabastusan ang magpahayag ng saloobin, hindi kahinaan ang pagkakaroon ng emosyon. Sa halip, ito ang unang hakbang sa pagtanggap sa sarili at sa pag-unawa sa isa't isa. Naway magsilbi tayong tinig sa mga hindi makapagsalita at liwanag sa hindi pa kayang humarap. Dahil sa mundong ito, lahat tayo may karapatang marinig, mahalin at maghilo. At iyon lamang po at maraming salamat sa pakikinig.